Dumating ang isang tawag sa 911 bandang 3:30 ng madaling araw noong June 27, 2025 mula sa isang tahimik na Airbnb sa El Portal, isang payapang lugar malapit sa Miami. Sa kabilang linya ay si Dr. Neha Gupta, isang 36 years old na pediatrician mula Oklahoma City. Sinabi niya sa mga dispatcher na nalunod daw ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Arya Talithi sa likod ng kanilang bahay habang siya ay natutulog. Ang boses ni Neha ay hingal pero kakaibang kalmado na parang hindi tugma sa isang ganong klaseng emergency. Pagdating ng mga rumisponding mga pulis at medics ilang minuto lang matapos ang tawag, bumulaga sa kanilang isang nakakatakot na tanawin. Nakalutang pa rin sa tubig si Arya. Ang 4 na taong gulang na bata nakatihaya sa malalim na bahagi ng pool, hindi gumagalaw at hindi tumutugon. Doon pa lang ay may nakita na agad silang kahina-hinala. Nagtaka agad ang mga pulis kung bakit andun pa rin ang bata sa tubig. Nang tanungin nila si Neha tungkol dito, ipinaliwanag niya na sinubukan niyang hilahin palabas si Arya ng halos 10 minuto pero hindi niya kinaya dahil sa hindi siya marunong lumangoy. Pero kahit ganun ang kanyang paliwanag, may kung anong hindi pa rin tama sa pakiramdam ng mga rumisponde. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras, kaagad silang kumilos. Hinila nila si Arya palabas ng tubig at agad nagsimula ng CPR sa mismong lugar. Desperado na sinusubukang ibalik ang kanyang buhay. Pero kahit anong gawin nila, hindi pa rin siya tumutugon. Kaya isinakay na siya sa ambulance at agad na dinala sa Ryder Trauma Center ng Jackson Memorial Hospital. Halos 1 oras ding sinubukan ng mga doktor at nurse ang lahat ng posibleng paraan para iligtas ang bata. Pero huli na ang lahat. Pagsapit ng 4:30 ng umaga, wala pang 1 oras matapos ang tawag sa 911, opisyal nang idineklarang patay na si Arya. Sa simula ay mukha itong isang malagim na aksidente. Yung klase ng trahedya na bigla na lamang nangyayari at habang buhay nasisira sa buhay ng pamilyang naulila. Isang batang paslit na nagising sa kalagitnaan ng gabi, lumabas ng bahay habang natutulog ang kanyang ina at trahedyang nahulog sa swimming pool nang hindi napapansin. Kahit ang abogado ni Neha ay sumang-ayon sa bersyon ng pangyayari at sinabing labis ang kanyang kalungkutan. Foul play is suspected? No, and the police are also in agreement. Pero makalipas ang ilang oras ay nagsimulang lumabas ang mga butas sa kwento ni Neha. At habang sinusubukang balikan ng mga investigador ang mga ginawa niya, may natuklasan silang nakakakilabot. 2 araw bago ang tawag sa 911 noong June 25, 2025. Tahimik na nilisan ni Neha ang Oklahoma kasama kanyang 4 na taong gulang na anak na si Arya. Naglakbay sila ng halos 1,300 miles papuntang Miami na hindi sinasabi sa karamihan kung saan sila pupunta. Sa paningin ng iba, mukha itong biglaang masayang bakasyon, isang bonding trip ng mag-ina. Sinabi ni Neha sa mga investigador na perpekto raw ang araw ng June 26. Maghapon daw silang magkasamang nagbabad sa araw, sumakay ng jet ski at naglaro sa tabing dagat. Silang dalawa lang at nag-i-enjoy sa isang tipikal na araw ng summer na kadalasang ipinopost ng mga magulang sa social media ng buong pagmamalaki. Bumalik sila sa inuupahang Airbnb bandang alas 7 o alas 8 ng gabi. Ayon kay Neha, sobrang pagod si Arya sa dami ng ginawa nila kaya nakatulog ito kaagad. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, sabay na rin daw silang natulog. Ayon kay Neha, mahinahon daw niya ginising si Arya para sabay silang maghapunan. Pagkatapos noon, sinabi niyang sabay na rin silang natulog, bandang hating gabi magkayakap sa iisang kama. Lahat daw ay normal, tahimik at payapa. Hanggang sa bandang 3:20 ng madaling araw, nang bigla raw siyang nagising dahil sa isang kakaibang tunog. Doon niya napansin na wala na si Arya sa kama. Inikot niya ang buong bahay at nakita niyang bukas ang sliding glass door papunta sa likod ng bahay. At doon sa gitna ng swimming pool, palutang-lutang ang kanyang 4 na taong gulang na anak, walang malay at mag-isa. Pero ang problema, hindi ito pinaniniwalaan ng mga investigador. Simula sa pool nang marinig nila ang kwento ni Neha, may kakaiba na silang kutob. Parang may mali.
Parang masyadong malamig at pinaghandaan ang kwento. Hindi mawari ng mga investigador kung paanong isang nasa hustong gulang na babae na isa ring ina at lisensyadong pediatrician ay basta na lamang tatayo ng 10 minuto habang nalulunod sa harap niya ang sariling anak. Ayon kay Neha, hindi raw siya marunong lumangoy. Yun ang kanyang dahilan. Pero kahit yun ay hindi pa rin kapanipaniwala. Dahil kahit sinong magulang ang tatanungin mo kung anong gagawin nila kapag nakita nilang nalulunod na ang kanilang anak, kaagad-agad silang sasagot na gagawin nilang lahat. Sa mga sandaling yon, ang instinct ang mangingibabaw. Hindi mahalaga ang takot o logic. Hindi ka titigil para pag-isipan ang mga panganib. Kusang gumagalaw na lang ang katawan mo. Ang tawag ng mga eksperto dyan ay hysterical strength. Isang matinding reaksyon na dulot ng adrenaline, kung saan ang mga ordinaryong tao ay biglang nakakagawa ng mga bagay na lagpas sa normal nilang kakayahan. Karaniwan itong nangyayari sa mga sitwasyon kung saan ay involve ang buhay o kamatayan. Takes over. I mean, we've all heard the stories about moms who've picked up cars to remove them off of their child. We've seen people who don't know how to swim who jump in and are able to save their child. At dahil doon lalong nakakabahala ang ginawa o hindi ginawa ni Neha. Hindi siya tumalon sa tubig. Hindi siya sumigaw para humingi ng tulong. Hindi rin siya kumatok sa pinto ng mga kapitbahay. Hindi man lang siya kumuha ng kahit na anong mga bagay, gaya ng kahoy, tuwalya o kahit anong pwedeng ipangabot sa bata. At hindi lang basta isang inang natulala sa takot si Neha. Isa siyang lisensyadong pediatrician, isang babae na ang trabaho ay nakatuon sa pagtulong sa mga bata, sa pagsalba ng buhay at sa pagiging handa kung may emergency. Pero sa sandaling yon na pinakamalaking pangangailangan ng sarili niyang anak, wala siyang ginawa at ang mas masahol pa ay pinili niyang huwag gumawa ng kahit ano. Pagkatapos, may isang detalye na lalo nagpabigat sa lahat. Ayon sa ilang ulat, ang swimming pool sa likod ng Airbnb ay hindi naman ganon kalalim. Totoo na hindi ito mababaw para tumayo ang isang 4 na taong gulang na bata. Pero sapat ang babaw nito para sa isang tao na may karaniwang tangkad na makalakad sa tubig nang hindi lumulubog ang ulo. Kaya kung tumalon lang sana si Neha sa pool, malamang ay hindi siya malulunod. At dito ngayon pumapasok ang nakakatakot na tanong. Kung kaya naman pala niyang iligtas si Arya, bakit hindi niya ginawa? At nung mag-imbestiga pa ang mga otoridad, may natuklasan silang lalo pang nagpalala ng sitwasyon. Si Neha ay kasalukuyang nasa gitna ng magulong laban sa kustodiya laban sa kanyang dating mister na isa ring pediatrician. At kahit na pinagkalooban na ito ng korte ng joint custody o pantay na karapatan sa pag-aalaga ng kanilang anak, hindi man lang niya sinabi rito na aalis siya ng estado. Hindi rin niya ipinaalam sa korte, kahit may aktibong kaso pa. Walang isinumiting legal na abiso at wala ring anumang pagsubok na makipag-co-parenting. Basta na lang siya nag-impake, dinala si Arya at umalis ng Oklahoma na hindi nagsasabi kahit kanino. Wala siyang sinamang iba. At base sa check-in records ng Airbnb at sa mga surveillance camera sa paligid, tanging si Neha at Arya lang ang nanuluyan sa El Portal Rental House sa buong biyahe. Ibig sabihin, wala ni isang saksi. Habang pinagtagpi-tagpi ng mga investigador ang lahat ng detalye, ang liblib na lokasyon, ang kawalan ng komunikasyon, lalong hindi tumutugma ang kwento. Unti-unting lumilitaw na ang biyahe nilang yon ay hindi para gumawa ng masasayang alaala. Ang totoo, ang layunin ng biyahe ay siguraduhin isa sa kanila ang hindi na makakabalik. Sa loob ng 6 na taon, nakilala si Dr. Neha bilang isang iginagalang na pediatrician sa Oklahoma. Hindi lang siya nagbibigay lunas sa mga bata sa mga klinik o hospital, kundi nagtuturo rin siya sa mga magiging doktor bilang lecturer sa University of Oklahoma Health Sciences Center. Taglay niya ang lahat ng qualification na aasahan mo mula sa isang taong nasa ganong posisyon. Mga prestihiyosong fellowship, residency sa Lincoln Medical and Mental Health Center sa New York, at isang posisyon sa Oklahoma Children's Hospital, kung saan ay tumutulong siya sa ilan sa mga pinakadelikado at mahihinang pasyente na bata. Kung pagbabasehan mo ang papel, parang perpekto ng lahat. Pero sa likod ng puting coat at magagandang qualification, may mas magulo pa palang nangyayari. Isang bagay na unti-unting sumisiklab sa ilalim ng lahat ng iyon.
Pagsapit ng spring ng 2022, nagsimulang dahan-dahang gumuho ang personal na buhay ni Neha. Doon niya isinampa ang divorce laban sa kanyang mister na si Dr. Saurabh Talati. At mula noon, hindi lang basta naging mahirap ang sitwasyon, naging puno ito ng tensyon at bangayan. Maraming detalye ang hindi pa inilalabas dahil patuloy pa ang investigasyon. Pero base sa mga public information, malinaw ang larawan ng isang matinding labanan sa korte. Ayon sa opisyal na mga dokumento, naging komplikadong kaso ayon mismo sa korte. Puno ng emergency hearings, mabibigat na akusasyon at emosyonal na mga mosyon mula sa magkabilang panig. Ipinapakita nito na hindi lang ito simpleng paghihiwalay, kundi isang tuluyang pagbagsak ng relasyon. Noong July 2022, gumawa si Neha ng isang matinding hakbang. Nagsampa siya ng protective order laban kay Saurabh at inakusahan ito ng domestic violence. Inaprubahan ang order na yon at nanatiling epektibo sa loob ng halos 1 taon. Pero pagdating ng huling bahagi ng 2023, nang kailangang i-renew ito, tinanggihan ng korte ang pag-extend dahil umano sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Pagsapit ng 2024 nang tuluyan ng ma-finalize ang kanilang divorce, hindi na ito basta issue ng kustodiya. Isa na itong mabangis na laban para sa kapangyarihan, kontrol at kredibilidad. Matindi naging laban ni Neha para makuha ang sole custody ng kanilang anak na si Arya, pero tinanggihan yon ng hukom. Sinubukan din niyang limitahan ang karapatang bumisita ni Saurabh, pero muli siyang nabigo. Pati ang mga paratang niya ng domestic violence na dati ay naging dahilan para siya ay mabigyan ng court protection ay kalaunang ibinasura rin. Sa huli ay ipinagkaloob ng korte ang joint custody, isang desisyon na ayon sa ulat ay labis na ikinabigla at ikinalungkot ni Neha. At sa kasamaang palad, hindi pa rin natapos ang mga kabiguan niya. Noong May 2025, halos 1 buwan bagong pagkamatay ni Arya, muling pinabigat ng korte ang kanyang dinadala sa isa pang masakit na desisyon. Inutusan si Neha na magbayad ng halos $80,000 o kulang-kulang 4 million sa peso para sa gasto sa abogado ng kanyang dating mister. At lalong lumala ang sitwasyon nang magsumite ng mga dokumento ang kampo ng lalaki upang simulan ang garnishment o ang pagkuha ng bahagi ng kanyang sahod. Isang matinding kahihiyan sa pera para kay Neha na noon ay kilala bilang isang iginagalang na eksperto sa kalusugan ng mga bata. Sa puntong ito, unti-unti na nasisira si Neha. Mismo si Saurabh, ang kanyang dating mister, ay nagsampa ng emergency custody hearing at naglabas ng agarang pag-aalala tungkol sa lagay na pag-iisip ni Neha. Sa petisyong isinampa ni Saurabh, sinabi niyang si Neha ay nahihirapan sa isyu na may kinalaman sa kanyang mental health na hindi umano nabibigyan ng lunas. Humiling siya ng isang psychiatric evaluation at iginit na ito ay mahalaga para matiyak ang kaligtasan ng kanilang anak. Bagamat hindi inilalabas sa publiko ang mga tiyak na detalye mula sa mga dokumento ng korte, may mga usap-usapan online na nagpapakita ng nakakabahalang larawan. Ayon pa sa mga staff ng daycare na pinapasukan ng kanilang anak, sinasabi nilang si Neha ilang beses na biglang dumating ng walang abiso, gumagawa ng eksena at nagdudulot ng abala. Hindi malinaw kung natuloy ba ang hinihinging psychiatric evaluation, pero ang malinaw ayon sa mga taong tumutok sa kaso ay unti-unti nang bumabagsak si Neha. Ang pinakamalaking dagok ay dumating noong May 30 nang tahimik siyang tanggalin sa kanyang posisyon sa Oklahoma Children's Hospital. Para sa kahit sino ang ganitong klaseng stress ay napakabigat. At para kay Neha, pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang lahat ng pinaghirapan niyang buuin. Naniniwala ang mga investigador na planado ang lahat. Hindi lang basta nagbakasyon at binook ni Neha, pinili niya isang pribadong Airbnb na may swimming pool kahit pa hindi siya marunong lumangoy. Ang pagpili na iyon pa lang ay nagtaas na ng maraming tanong. Bakit dadalhin ng isang bata sa ganong klaseng lugar? Sa kabila ng mga kahinahinalang pangyayari, may mga tao pa ring pilit na naniniwala na isa itong trahedya, isang hindi inaasahang aksidente. Isang ina na nagkamali at isang masakit na kwento ng pagkawala at pagluluksa. Pero dumating ang ulat ng autopsy at kasama nito ang isang detalye na matindi, malinaw at tuluyang binago ang takbo ng buong kaso. Na sinimula ng medical examiner ang pagsusuri, ang inaasahan nila ay kumpirmasyon. Isang bagay na tumutugma sa sinabi ni Neha.
isang pagkalunod, isang kakilakilabot at nakakadurog na aksidente. Pero ang kanilang natuklasan ay yumanig sa lahat. Dahil walang tubig sa baga o tiyan ni Arya, ang ibig sabihin lang nun ay hindi siya nalunod. Ngunit hindi doon nagtapos ang natuklasan ng medical examiner. Sa loob ng bibig ng bata, sa mga pisngi niya sa loob, may mga sugat na hindi galing sa pagkatumba dahil sa paglalaro o pagkabangga. Ang mga sugat na yun ay karaniwang nangyayari kapag may isang bagay na pilit na pinipisil o tinatakip sa mukha ng isang bata. Pero ang mas nakakakilabot ay ang ibig sabihin ng mga markang yon. Ayon sa mga eksperto, ito ang mga palatandaan na lumaban si Arya para sa kanyang buhay o kahit papano, sinubukan niyang lumaban. And the bleeding in the mouth is because she was trying to fight against whatever was being placed on top of her. But if I use a soft thing like a pillow or something like that, I'll still have that bruising and that hemorrhaging, but I may not see a handprint. At lalo pa naging nakakakilabot ang mga sumunod na natuklasan. Ayon sa opisyal na ulat, malamang ay patay na si Arya bago pa man siya inilagay sa tubig. Ang kanyang katawan ay pinaniniwalaang inilubog doon pagkatapos ng lahat. Isang walang buhay na katawan na sinadya ang pagkakapwesto para magmukhang nalunod. At pagkatapos ay dumating ang kasinungalingang nagpabagsak sa buong kwento. Sinabi ni Neha sa mga pulis na ginising niya si Arya bandang alas 9 ng gabi para magsalo sila ng hapunan. Pero sa autopsy lumalabas na walang laman ang tiyan ni Arya. Walang anumang bakas na siya'y kumain nung gabing yon. Nagpabago-bago ang pahayag ni Neha sa mga pulis at ngayon ay may pisikal na ebidensya na nagpapatunay na hindi nalunod si Arya. May isang investigador ang tahasa nagsabi sa isinampang affidavit na sinabi niyang sinubukan ni Neha na pagtakpan ang pagpatay sa biktima sa pamamagitan ng pagpapanggap na ito ay isang aksidente ng pagkalunod sa swimming pool. Dahil doon tuluyan ang nagbago ang takbo ng kaso. Noong July 1, 4 na araw lamang matapos mamatay ni Arya, naglabas ng arrest warrant ang mga otoridad sa Miami laban kay Dr. Neha. Sa pakikipagtulungan ng US Marshals at lokal na mga pulis sa Oklahoma City, natunto nila si Neha sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng insidente, tahimik siyang bumalik sa kaya ng eroplano, waring nagpatuloy sa kanyang normal na buhay na parang walang nangyari. Pero sa kasamaang palad para sa kanya, hindi ito basta palalampasin ng mga pulis. Inaresto siya at formal na sinampahan ng kasong first-degree murder o sinadyang pagpatay. At sa isang iglap ay sumabog ang kwento. Kumalat ito sa mga lokal na balita, social media at mga parenting forum na parang apoy na hindi mapigilan. Is a pediatrician and a mother now charged for the murder of her 4-year-old daughter. Ang lahat ay nabigla at natakot. Walang makaintindi kung paanong isang babaeng sinanay para magligtas ng buhay ng mga bata ay siya ngayon ang itinuturing dahilan ng pagkamatay ng sariling anak. Paanong napunta ang isang ina mula sa masasayang araw sa tabing dagat at yakapan bago matulog tungo sa pagkakaposas? Hindi ito makatwiran, parang may mali. At sinigurado ng legal team ni Neha na marinig ng malinaw ang duda ng publiko. Ang kanyang abogado na si Richard Cooper mariing kumontra sa pagka-aresto ni Neha at sinabing naging padalos-dalos ang paghusga sa kanyang kliyente. Ayon sa kanya, masyadong minadali ng mga otoridad ang aksyon. Inaresto agad ang isang inang nagluluksa na hindi man lang isinailalim sa masusing investigasyon. Someone who has experienced the unimaginable is now being labeled as a murderer and is sitting in jail when she should be burying her child. Binigyang diin niya na si Neha ay hindi kailanman tumakas o nagtago. Sa katunayan, ilang beses pa raw itong nagbigay ng pahayag sa mga otoridad. Sumipot si Neha para sa investigasyon kasama ang kanyang abogado sa mismong araw na namatay ang kanyang anak. At buong oras siya nakikipagtulungan sa mga otoridad. Maging ang kanyang abogado sa divorce na si Chris Smith ay nagsalita upang ipagtanggol si Neha. Ani niya, ang ideya na kaya niyang saktan ang sarili niyang anak ay taliwas sa pagkatao at pamumuhay na ipinakita niya sa buong buhay niya. Isa siyang inang nagluluksa sa isang hindi masukat na pagkawala at hindi isang kriminal. Dito na nagsimula ang pagkalito dahil pati ang publiko ay nahati ang opinyon. Sa isang banda, may mga taong matagal nang sumusubaybay sa mapait na labanan sa kustodiya sa pagitan ni Neha at ng kanyang dating mister.
May mga naniniwalang ito ay isang paghihiganti na naisaktan ni Neha ang kanyang dating mister sa pinakamatindi at pinakamasakit na paraan, ang tuluyang pagkuha kay Arya. Pero sa kabilang panig, may mga hindi naniniwala sa kwento ng prosekusyon. Tinitignan nila ang background ni Neha, ang kanyang medikal na pagsasanay, ang kaalaman niya sa forensic at nagtatanong sila. Tinignan nila ang background ni Neha at ang kanyang medical expertise, kaya marami ang nagtanong. Kung siya nga ang may gawa nito, bakit niya tatangkain na pagtakpan gamit ang isang kwento na halatang butas-butas? Bakit gagawa ng kwento tungkol sa pagkalunod kung alam niyang sa autopsy pa lang malalaman agad ang katotohanan? Bakit niya sasakalin ng anak niya kung mag-iiwan ito ng malinaw na sugat at mabigat na ebidensya kung ang balak niya ay palabasing aksidente ito? Kung planado ito, bakit tila napakalala ng pagkakagawa? Samantalang si Neha ay kilala sa pagiging maingat at detalyado. Ngayon ay hindi na lang ito tungkol sa kung anong ginawa niya, kundi kung may katuturan ba talaga ang lahat mula sa simula. Isa ba itong ina na sinaktan ng anak para gantihan ang dating mister? O may mas malalim, mas madilim at mas masalimuot pang dahilan na hindi pa lubos na nakikita? Ano sa palagay niyo ang maaring rason bakit niya ginawa yon? Mag-comment sa baba at i-share inyong mga opinyon. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!